May bagong impormasyon sa paghahanap ng pumatay sa mag-asawang binaril sa kanilang bahay sa Ohio. Isang araw bago ang bagong taon, tinawagan ng mga katrabaho ni Spencer Tepe ang 911 nang hindi siya pumasok sa opisina. May bangkay, mukhang patay siya. Nakahiga siya sa tabi ng kama, hindi sa kama at nababalot ng dugo niya. At yun ang nagdala sa nakakabahalang pagkakatuklas tungkol sa dentista at sa asawa niya. Binaril at napatay sila sa bahay habang umiiyak ang dalawang anak nila na tila hindi nasaktan. Inilalabas ng pulisya ang bagong detalye sa publiko para matulungan sa paglutas ng misteryong ito. Ito ang kaso mula sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sandali lang, bago simulan ng episode ng On The Case, isa sa pinakasikat na palabas sa YouTube, pag-usapan muna natin ang ating sponsor, Morgan & Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Kumpanya sila na may 1,000 abogado at nakabawi ng 25 bilyon mula sa 500,000 kliyente. Sa nakaraang ilang buwan lang, isang kliyente sa Florida ang nakatanggap ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang inialok ng insurance. Sa Pennsylvania naman, isa pang kliyente ang ginawaran ng 26 na milyon. Yan ay 40 beses na mas mataas kaysa sa alok ng insurance. Pinapadali ni Morgan ang paglaban para sa nararapat sa'yo. Pwede kang mag-file ng claim gamit ang telepono kung nasugatan ka sa forthepeople.com sa over-the-counter. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code sa screen. Ang pamilya Tepe ay parang wala namang kaaway. Pinalilibutan sila ng mga taong nagmamahal sa kanila. At ito ang litrato na ipinost ng pamilya ni Spencer at Monique Tepe sa social media. Patuloy nilang inaalala ang mag-asawang kilala nila bilang Spence at Mo. Kuha ang larawang ito noong Pasko ngayong taon, ilang araw bago pumanaw sina Spencer at Monique Tepe. Ipinapakita rin dito ang kanilang kasal. Kuha ang video noong 2021 sa hagdanan ng bahay na pinagtagpuan sa kanila noong Disyembre 30, may 2 ng anak ang mag-asawa ngayon. Ayon sa ulat, ang edad nila ay 4 at 1 taong gulang. Kung may magandang balita man sa kwentong ito, iyon ay buhay ang mga bata at maayos ang kanilang kalagayan. Pero kapag napanood mo ang video ng kasal, makikita mo ang mga ngiti ni Tepe at ng mga tao sa paligid nila. Kahit nung nakaraang Pasko lang, napakahirap intindihin kung bakit may gustong pumatay sa kanila. Pero ayon sa pulisya, pinatay sila sa loob ng kanilang bahay sa Columbus. Hindi pa sinasabi ng pulisya kung may mga pinaghihinalaan na sila sa kasong ito sa ngayon. Pero naglabas sila ng isang mahalagang impormasyon na makakatulong sa atin na maintindihan ang nangyari at maaaring makatulong talaga para maresolba ang kasong ito. Bago ko ibahagi ang bagong impormasyon, ipapaliwanag ko muna ang alam natin ngayon tungkol sa kwentong ito. Sina Spencer at Monique ay nakatira sa Columbus, Ohio. Talagang mukhang maayos ang buhay nila. Sa nakikita natin, wala naman talaga silang anumang kriminal na record. Si Spencer ay isang dentista sa Athens, Ohio, na medyo malayo at mas malapit sa Cincinnati pero tila ginagawa niya ang biyahe mula Columbus. Ayon sa kanyang talambuhay sa website ng opisina, nagtapos siya sa Ohio State University noong 2000 at 17 na may degree na Doctor of Dental Surgery. Ayon sa kanila, masigasig siyang magbigay ng dekalidad na pangangalaga at komportableng karanasan habang bumubuo ng magandang relasyon sa kanyang mga pasyente. Talagang mukhang mahal niya ang kanyang trabaho, na ito ang kanyang bokasyon at sa labas ng trabaho, ayun, mahilig siyang mag-golf, maglakbay at maglaan ng oras kasama ang kanyang pamilya. Si Spencer ay kasal kay Monique Tepe. Ang mag-asawa ay may 2 anak na pinaniniwala ang may edad na 1 at 4 na taon. Malapit nang ipagdiwang ng mag-asawang ito ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ikinasal sila noong Enero 30, 2021 sa Columbus at ito ang video ng kasal mula sa isang kapamilya. Nakipag-usap kami at pumayag silang ipakita namin sa inyo ang ilang bahagi ng video na ito. Makikita ninyo kung anong enerhiya meron ang mag-asawang ito, kung paano sila minahal ng marami, at kung paano nila minahal ang isa't isa. Yan ang dahilan kung bakit mahirap intindihin ang nangyari noong Disyembre 30 at kung paano biglang natapos ang kanilang buhay. May mga tawag sa 911 mula sa Columbus Police Department na tumulong maintindihan ang mga nangyari noon at kung paano natagpuan ang mga katawan ng mga TP. Columbus Police Tech 107. Hi, gusto ko sanang humingi ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay. Unang tinawagan ng pulis ang dental clinic ni Spencer Tepe nang hindi siya pumasok sa trabaho noong Disyembre 30.
Si Spencer, katrabaho ko, ay hindi pumasok ngayong umaga at di rin namin siya o pamilya niya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, kaya nagka-medical na problema siya. Hindi ba? At naging maasahan siya. At hindi namin siya makontak, pati ang asawa niya, pamilya niya, kahit sino na nakatira sa bahay na yon. Sige, Home. Ako ang may-ari ng negosyo sa Florida. Ipinaalam sa akin ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho at siya ang namamahala sa opisina. Kaya ginawa ang tawag bandang 9:00 ng umaga. Sabi ng boss ni Spencer, nasa bakasyon siya sa Florida pero tinatawagan siya ng mga katrabaho ni Spencer dahil nag-aalala sila sa kanya at hindi siya pumasok. May natanggap pa ba kayong iba tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya aksidente sa sasakyan o anumang ganon? wala. Minsan talaga may mga taong hindi lang pumapasok sa trabaho. Ibig kong sabihin, baka patay na siya. Hindi ko na alam ngayon. Kahit narinig mo yung dispatcher, normal lang na may hindi pumapasok sa trabaho, baka nagkasakit lang. Talagang parang tumututol yung boss niya doon sa sinasabi na yon. Si Spencer ay yung tipo ng tao na laging pumapasok sa trabaho. At kung hindi siya makakapasok sa trabaho, malamang tatawag siya. Hindi siya basta-basta mawawala sa araw na inaasahan siyang nasa opisina. Alam ko lang na siya yung pinaka laging nasa oras at lagi siyang nag-aabiso sa amin kung may anumang problema. At hindi ko na alam paano sasabihin. Sobrang nag-aalala kami dahil hindi ito ugali niya at di rin namin makontak ang asawa niya na mas nakakaalarma. Bandang 9:00 ng umaga sa 9:22, dumating ang unang pulis sa bahay ng mga Tepe. Ngunit walang sumasagot sa pintuan ng mag-asawa. Pero sa mga nag-aalalang kaibigan, hindi pa yon sapat. Kaya nagpunta sila sa bahay ng mga Tepe para makita mismo at narinig nila ang mga anak ng Tepe sa loob ng bahay. Pakinggan ninyo ang tawag na ito. Nangyari ito mga 10:00 ng umaga. Mga kalahating oras matapos ang tawag, dumating ang unang pulis sa bahay para tingnan kung may tao. Ano pong emergency? Police ba o medical? Siguro pareho. Hindi ko sigurado. Medyo nag-aalala ako. Tumatawag ako dito. Kumakatok sila sa harap at likod pero walang sumasagot. Oo, walang sumasagot. Naririnig ko yung mga bata at parang may sumigaw. Pero hindi kami makapasok ngayon. Hindi ko alam kung kailangan ko bang basagin ang pinto o pumasok na lang. Nandun ka ba nung may mga pulis? Wala ako doon. Kararating ko lang mga 5 minuto na ang nakaraan. Sige, ibabalik namin siya sa'yo. Tapos may isa pang tawag mula sa mga katrabaho ni Spencer na sobrang nag-aalala dahil hindi siya pumasok at hindi rin nila makontak si Monique. Hindi pumasok yung boss namin at 3 oras na naming hindi siya makontak. Nasa lugar kami ngayon at naririnig namin. Nakausap ko na ang isang tao doon. Sige, tinitiyak ko lang na may tumatawag. Pagkalipas ng 5 minuto, may isa pang tawag, ito na yon. Nagsimula ang kwento sa mga kaibigan at katrabaho na nag-aalala dahil hindi pumasok ang dentista at hindi rin makontak ang asawa niya. Ang kwentong ito ay nauwi sa sobrang nakakabahala at umabot ito sa antas kung nasaan tayo ngayon na isa ng investigasyon ng pagpatay. 11:11, saan po ang emergency? Sige, F. May mga tawag na kaming natanggap tungkol dyan. Ano ang nagbago mula nung huli tayong nag-usap? May bangkay. May bangkay sa loob. O, Sige, sandali lang. Ilalagay kita sa linya kasama ang mediko. Sandali lang. Habang naghihintay ang tumatawag, maririnig ang mga batang maliit sa background. Hindi nasaktan ang 2 anak ni Tepe na may edad 1 at 4 na taon. Nasa loob sila ng bahay at humihingi ng tulong. Ganito ang tunog. May katawan dito. Hindi sumasagot sa telepono ang kaibigan namin. Marami kaming ginawa. Dumating lang kami dito at mukhang patay na siya. Nakahiga siya sa tabi ng kama, hindi sa kama, at nasa dugo niya siya. Hindi ako makalapit para mas makita. Sige, malinaw na hindi na talaga siya humihinga. Oh, parang alam mo yun, hindi ko gusto kasi parang hindi naman siya nahihirapan gawin yun. Hindi ako makatingin ng tama. Sige, gets ko. Kailan huling may nagsalita? Telepono. Kahapon, siguro kahapon. okay, ilang taon na siya? 37. 37.
Gumamit ba siya ng droga o katulad nito? Hindi. Sige, ayos lang kasi napakabata pa talaga niyan. Oo, naintindihan ko. Sige, papunta na kami ngayon. Natagpuan ng nag-aalalang kaibigan ang katawan ni Spencer sa bahay kaya't ito na ang dispatch. Narito ang recording mula sa Broadcastify ng pulisya. Ipinapaabot nila na kailangan pa ng dagdag na unit sa bahay ng mga tepe. Akala ng aming sasakyan ay may naririnig silang mga bata sa loob ng Saudi. Narinig mo ang isa sa kanila na sumisigaw. May panibagong tawag kaming natanggap. May bangkay daw sa bahay ni Esther at sa coffee shop. Nang pumasok ang mga pulis sa bahay, doon nila natagpuan na patay na si Spencer pati na rin ang kanyang asawang si Monique. Ayon sa WSYX-TV, si Dr. Tepe ay binaril ng maraming beses at si Monique naman ay may tama ng bala sa dibdib. Ngayon wala pang hawak na murder weapon ang mga pulis at hindi rin sila naniniwala na ito ay isang murder-suicide. Wala rin daw silang nakitang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay. Ang mga anak ng mag-asawa ay hindi nasaktan. Ngayon, isang mahalagang kagamitan para sa mga pulis ay maaaring ang police camera na nakapwesto mismo sa tapat ng bahay ng mga tepe. Ayon ito sa Columbus Dispatch. Ayon sa pahayagan, hindi kinumpirma ng pulisya kung may naitala o gumagana ang kamera o kung naka-on ito nung gabing pinatay ang mga tepe. Kaya't dumako na tayo sa bagong malaking impormasyon na nalaman natin nitong weekend. Dahil humihingi na ngayon ng tulong ang mga autoridad sa publiko para matulungan silang maresolba ang kasong ito. Dahil mukhang naliitan na ng pulisya ang oras kung kailan nila iniisip na pinatay ang mga tepe. Noong Enero 2, naglabas ng abiso ang pulisya na nagsasabing naghahanap sila ng anumang video na maaaring mayroon ang sinuman. Maaaring ito ay mula sa cellphone, dashcam, ring camera, surveillance o kung ano paman. Gusto nila ito mula sa bahay ng Tepe noong Disyembre 30 hating gabi hanggang alas 9 ng umaga. Iyan ang tinatayang oras bago ang insidente. Hanggang sa tumawag na sa pulis ang mga katrabaho. Pero ngayon, mas pinaiikli pa ng pulisya ang oras dahil hinihingan nila ng video. Sa pagitan ng 2:00 at 5:00 ng umaga noong Disyembre 30. Naniniwala kaming si Spencer Tepe, ang dentista, ay natagpo ang patay at binaril ng maraming beses sa kanyang kwarto. Hindi pa opisyal na naiuulat kung nasaan si Monique sa bahay. Pero ayon sa SYX, meron siyang kahit isang tama ng bala. Maaaring mas kaunti ang tama niya ng bala kaysa sa nakuha ng kanyang asawa nang matagpuan silang patay. Iniulat ng istasyon ng telebisyon na may natagpo ang 9 basyo ng bala sa lugar. Pero napakarami pa ring tanong ngayon tungkol sa investigasyon na ito, tulad ng saang pinto pumasok ang pumatay. Ito ba ay sa likod o harap na pinto na baka naiwanang bukas? May ring doorbell camera ba doon at gumagana ito? May naitala ba itong pwedeng makatulong sa mga autoridad ngayon? Sinabi ng pulisya na hindi pa malinaw kung personal na kilala ng mga tipi ang pumatay sa kanila. Kung may anumang motibo na maaaring nagtulak sa ganitong uri ng pag-atake, kung ito ba ay isang planadong pag-atake. Hindi rin malinaw kung may anumang kinuha mula sa bahay ng mga tepe. Ngayon, sinabi ng pahayagang Columbus Dispatch na may nabanggit na tawag para sa 41A na kodigo para sa ulat ng pagnanakaw. Ayon sa pahayagan, wala pa silang bagong impormasyon mula sa pulisya tungkol dito. Ayon sa ulat ng dispatcher. Ayon sa mga kapitbahay, tahimik ang bahaging ito ng Columbus kung saan nangyari ang insidente. Hindi naman mataas ang krimen dito kaya mas nakakabahala ito. Ngayon, naglunsad ng GoFundMe page ang pamilya Tipi at maraming donasyon ang natatanggap. Noong Lunes ng umaga, mahigit 130,000 na ang nalikom. Ang paglalarawan sa GoFundMe na isinulat ng isa sa mga pinsan ng mag-asawa ay ganito ang sabi. Labis na nagdadalamhati ang aming pamilya sa trahedya at pagkawala ni na Spencer at Monique Tepe. Sila ay natatanging taong puno ng pagmamahal, saya, at malalim na ugnayan. Ang kanilang presensya ay kasing laki ng puso. Ang alindog at ngiti ni Monique ay nagpapasigla sa lahat. Mainit siyang makitungo at may lakas ng loob na nagbibigay inspirasyon sa paligid. Si Spencer ay kaluluwa ng bawat pagtitipon. Malaki ang personalidad pero kalmado, matatag at mabait. Magkasama sila, kahanga-hanga sa loob at labas. Matatag silang magkasama, may maliwanag na kinabukasan at proud na magulang ng 2 anak. Araw-araw nilang pinapadama ang pagmamahal at dedikasyon sa pamilya. Ang pagkawala ni na Spencer at Monique ay patuloy na nagpapabago sa araw-araw na buhay. Ang pondong ito ay umiiral upang makatulong magbigay ng katatagan at pag-aaruga para sa kanilang mga anak at sa mga agarang miyembro ng pamilya na sumusuporta sa kanila. Sa panahong ito, ang pagbuhos ng pagmamahal ay higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Maraming salamat sa pagtulong at pagsuporta sa mga bata habang sama-samang hinaharap ng pamilya ang bawat araw, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Samahan niyo kami ngayon para talakayin ang kasong ito at posibleng kalabasan.
Kasama natin si retired New York Police Department Detective David Sarney. Laging masaya kang makasama sa Law and Crime. Sa ngayon, wala pang naaresto. Alam nating humihingi ng video ang mga pulis sa Columbus, Ohio mula sa publiko para matulungan silang buuin ang kaso. Pag narinig mo yan, ano ang ibig sabihin nito sa estado ng investigasyon ngayon na naghahanap pa sila ng video at tulong ng publiko? Kailanman, salamat sa muling pag-imbita sa akin. Pero kapag gumagawa ka ng malawakang paghahanap ng video, may mga camera na maaring hindi nila nakita or maaring mga kapitbahay na hindi pa nila nakakausap. Inilalabas nila ito dahil naghahanap sila sa isang lugar. Sa investigasyong ito, nagsagawa na sila ng paghahanap ng mga video. Naghahanap sila ng surveillance video pero may mga lihim na camera ang ilang residente na posibleng hindi nila nakita, alam o na-contact. Inilalabas nila ito para malaman ng lahat at makatulong makabuo ng kumpletong timeline, pati na rin makakuha ng video na pwedeng magbigay ng lead kung sino ang pumatay sa dalawang tao. Noong una, nang humingi ng video ang pulisya ng Columbus, ang hinahanap nilang oras ay Disyembre 30 mula hating gabi hanggang alas 9 ng umaga. Nagsimulang pumasok ang mga tawag bandang alas 9 ng umaga. Dahil hindi pumasok si Spencer Tepe sa dental clinic, pinaikli ito at video na lang mula 2:05 ang hinahanap ng pulisya. Paano napaliit ng pulisya ang oras? Ano ang ibig sabihin nito sa'yo? Hindi raw ito mula hating gabi hanggang alas 9 ng umaga. Gusto lang nilang malaman ang nangyari mula alas 2 hanggang alas 5 ng madaling araw. Paano mo yon mararating? Sa tingin ko maaring galing iyon sa mga panayam sa mga tao roon. Maaring doon nila nakuha ang impormasyon. May sarili rin silang video, may sarili rin silang camera, isang surveillance camera na nasa lugar. Maring habang nire-review nila iyon, may posibilidad na may nakuha silang impormasyon mula roon. Nakikita mo ang ilang mga nangyayari sa gusaling iyon gamit ang camera na iyon. Kaya nagkaroon sila ng access sa camera na iyon. Kaya maaring nakuha nila ang information batay sa camera, yung video footage na nakuha nila mula roon. Kasama rin ang mga interview at naunang video mula sa ibang camera na nakuha nila. Sa ngayon, ginagawa nila ito para paliitin ang time frame doon. Ibig bang sabihin may suspect na sila? Kasi hanggang ngayon tahimik pa rin ang pulis. Narinig natin ang siyam na isang calls at alam natin kung kailan tinawagan ang autoridad. Misteryoso ang kasong ito dahil mahal ng marami ang mag-asawa at wala silang kriminal na record. Sa tingin ko may lumabas lang na issue sa trapiko, ilang taon na ang nakalipas para sa isa sa kanila pero hindi naman to ganon. Hindi naman sila mukhang tulak ng droga o kung ano-ano. Ang weird lang talaga lalo na ngayon at mas maikli na ang oras ng pangyayari. Ibig bang sabihin nito na may hawak na ebidensya ang pulis na nagsasabi kung kailan talaga nangyari ito? Oo, posible iyon. Sa ganitong investigasyon, madalas ayaw nilang magbahagi ng impormasyon para hindi malaman ng iba ang nalalaman nila. At yan ang isang bagay tungkol sa mga investigasyon ng pagpatay. Kaya kukuha sila ng impormasyon para sa iyo o mula sa publiko. Maaaring nakuha nila ang oras na ito mula sa kahit anong bahagi ng mga hakbang ng investigasyon na nagawa na nila. Pagdating mo sa eksena, hahanapin mo ang mga bagay ron at may 2 bangkay ka. Anong klaseng damit ang suot nila? Nasa pagitan ng 2:30 ng madaling araw, nakapambahay ba sila or handa na silang pumasok sa trabaho? Kaya mga ganong bagay ang tinitingnan. Mga bagay na maaring nandoon tulad ng cellphone, record ng pananalapi, pitaka, pera o anumang hinahanap nila kung nandoon man o wala na maaring nakatulong sa kanila para malaman kung anong oras nangyari iyon. At hindi pa natin alam sa ngayon kung may kinuha ba mula sa bahay o kung may particular na tinatarget sa kanila. Ayon sa ulat, mas maraming tama ng bala si Spencer Tepe kaysa sa asawa niya. Maraming beses siyang binaril, samantalang isa lang ang tama ng asawa niya. Ano masasabi mo doon? Nagkataon lang ba o talagang dentista ang tinatarget? Una, Posible bang may relasyon sa pagitan ng dalawang ito? Ibig sabihin, kaya mo sisiyasatin ng mas malalim ang mga financial records ng dalawang individual para makita kung may iba pang dahilan. Nagkaroon ba sila ng relasyon na nauwi sa hindi pagkakaunawaan? Ano mang communication nila sa ibang tao na maaaring hindi sila gusto or may hindi nagustuhan tungkol sa kanila. Alam mo, maraming nagsasabi na mabubuting tao sila pero laging may isang tao dyan na hindi sila gusto ngayon. Ang tanong ay sino ang unang binaril? Hindi nila masasabi agad dahil alam mo na, pero nakakainteresante ang dami ng putok. Isang biktima ang binaril ng maraming beses, ang isa naman ay minsan lang. May nakasaksi ba nito? Yan ang mga bagay na tinitingnan mo. Kaya maaring may galit sa isa sa dalawang namatay na biktima. Para gumawa ng ganong klaseng eksena kung saan maraming putok sa isa at isang putok lang sa isa pa, tinitingnan mo ang ilang ebidensyang nakuha nila
Karamihan mula sa ulat ng media dahil tahimik pa ang Columbus Police pero ginagawa nila ito. Nakuha umano nila ang ilang 9mm na basyo ng bala sa lugar ng krimen ngunit wala pa silang murder weapon sa ngayon. Anong ebidensya ang makukuha mula sa mga basyo ng bala sa pinangyarihan ng krimen? Maganda ang mga basyo ng bala para sa ballistics kasi minsan pinag-uusapan natin ito. May mga tao ring pumupulot ng basyo ng bala pagkatapos ng pamamaril. Sa kasong ito, hindi nila ginawa kaya posibleng marami talagang naiwan doon. Hindi rin natin alam ilang putok ang tumama sa bawat biktima, maaaring isa o higit pa. Sa pamamagitan ng mga basyo ng bala, pwede nilang matunton at subaybayan kung may kaugnayan ito sa ibang kaso. Sa madaling salita, pwede nilang tingnan ang ballistics sa 9mm ng mga basyo ng bala doon. At tingnan kung may tumutugma sa federal at local na database, pati na rin sa state database, para malaman kung may kaso na tumutugma gamit ang baril na yon. At kung wala naman, minsan nangyayari yon, ibig sabihin may iba pang kailangang imbestigahan, pero meron ka nang pwedeng simulan ngayon kaya may hawak ka ng impormasyon. Kaya kapag nakuha mo ang baril, pwede mo na talaga itong ikumpara kung kailangan. Gaano kadalas pinupulot ng mga bumaril ang kanilang mga shell casing para itago ang ebidensya? May nakita kaming ilang salarin na alam ang ginagawa nila, bihira mangyari. Pero kapag na-eject ang shell casing, pwedeng itong mapunta kahit saan. Pwede bang pulutin ang shell casings? Oo, depende sa oras ng tao. Bihira ito at nangyayari dahil sa paraan ng pag-eject ng baril na nagdudulot ng paglipad ng shell casing. Napupunta ang mga shell casing sa kaliwa o kanan at tumatalbog-talbog pa, kaya mahirap talaga. Pero sa loob ng bahay, posible ba ito? Oo, buti na lang hindi kinuha ang mga shell casing siguro dahil sa dami ng putok na pinaputok sa parehong tao, baka isang putok lang. Kung walang shell casing sa pinangyarihan, posibleng revolver ang ginamit dahil hindi ito naglalabas ng shell casing. Pero buti na lang para sa mga investigador dito, meron silang isa pang lead, yung mga shell casing na pwede nilang paghambingan. Para malaman kung yung baril na yon ay ginamit pa sa iba pang krimen o sa ibang insidente. At hindi pa natin alam kung sino ang bumaril sa puntong ito, hindi natin alam kung sino sila. Pero ang katotohanan na iniwan nila ang mga shell casing. Nangyayari ba talaga yon? May kahulugan ba ito? Baka ngayon lang ginawa ng isang tao at hindi ito gawain ng sanay na kriminal na nagtatago ng bakas. May isang taong pumasok sa bahay, binaril si Spencer Tepe ng maraming beses. At pagkatapos ay pinatay din ang asawa niyang si Monique. Anita na hindi nasaktan ang mga bata. Pero pagkatapos ay iniwan, alam mo ang maaring maging napakahalagang ebidensya sa pinangyarihan. Tama, iyon nga, hindi natin ito naiisip dahil kapag mainit ang ulo, iba ang takbo ng isip ng tao. Palaging iniisip ng tao ang kanilang ginagawa. Hindi nila iniisip ang magiging resulta pagkatapos ng krimen. Madalas, pinaplano lang ang krimen pero hindi iniisip ang kahihinatnan, parang madali lang gawin sa kanila. Pagkatapos ng insidente, nagkakamali ang iba kaya doon kumukuha ng impormasyon ang mga investigador. Sinasamantala namin ito kaya maingat kami sa pagproseso ng crime scene. Gusto mong makasigurado na makuha lahat. Bahay ito ng tao kaya sinuri ko ito mula taas hanggang baba, basement hanggang kisame para masiguradong nakuha lahat ng pwede. At kung may anumang bagay na may kinalaman sa forensic kaya mahalaga ang mga location, ang mga katawan, kung saan inilipat ang mga katawan, nasaan sila noon. Ang infant ay sanggol na nakatira sa kwarto ng magulang kahit may isa pang kwarto, kaya laging pumapasok sa isip mo ang mga ito at kalaunan, malalaman mo rin kung bakit. Pero gusto mong siguraduhin na hawak mo lahat ng totoong impormasyon ngayon para matukoy mo hindi lang ang oras, kundi pati ang mga taong sangkot. Dahil hindi natin alam kung iisang tao lang ba ito or higit pa sa isa. Hindi rin natin alam kung ang mga taong ito ay kung sila ba ay tinalian dahil hindi sinabi ng Columns Police Department sa kahit sino tungkol doon. Kaya hindi natin alam kung ano talaga ang sitwasyon. Naabutan ba nila ang tao sa pintuan pagdating nila? Nakapasok ba sila dahil bukas ang pinto nang ipinasok sila sa bahay? Ano ang alam nila sa pamilya? Ang makapasok sa bahay na yon ay ibang usapan. Kailangan mong tingnan yon. Dahil ang bahagi para sa akin na lagi kong binabalikan ay ang mga tawag sa 911. Alam natin na may nakakita ng isang bangkay at naniniwala akong yon ay ang bangkay ni Spencer. Si Tepe ang nakita ng tumawag sa 911 at nagsabing, may bangkay dito. Pakiusap, pumunta kayo, nakita nila ang dugo sa isang kwarto at ngayon may oras kang mula alas 2 hanggang alas 5 ng umaga na akala mo'y natutulog ang tao. Dahil kailangan pumasok sa trabaho si Spencer Tepe. Kinabukasan, medyo malayo ang biyahe niya pero hindi naman sa pilitan ng pagpasok. Kaya maiisip mo na kung pag nanakaw ito sa bahay, papasok ang tao sa pinto, lalaki man o babae, kung sino man siya. Pero alam mo yon, pinasok nila ang bahay at pagkatapos, alam mo yon, may natutulog sa loob. Siguro iniwang bukas ang pinto nila. Pero Columbus ba ay syudad?
Hindi naman madalas iniiwan ng tao ang pinto nilang bukas. Ako paano? Paano mo nalalaman at pinoproseso ang ganong detalye bilang investigador? Paano mo ginagawa ang step by step ng palagay mong nangyari? Yun ang hinahanap mo. Nasaan ang mga susi? Gumagamit ba ng susi ang bahay na to? Iba-iba kasi ang kandado. Ngayon may punch lock na, kaya di ko alam anong meron sila. Tanong, ayos lang ba? Kung may susi sila, nasaan yon? May sasakyan ba sila? Inalis ba yung sasakyan? Pwede ba nating mahanap ang sasakyan? Nasa driveway o kalsada ba? Ito ang mga bagay na tinitingnan mo. Kaya kapag nagsimula ka, gaya ng sinabi ko, may pre at post event. Tinitingnan natin yung post event kasi hindi natin alam kung kailan talaga nangyari. May ideya lang tayo kung kailan ito nangyari. Hindi natin alam kung gaano katagal bago ito nangyari. Pero may time frame tayo na alam natin. May nangyaring isang bagay. Sa 3 oras na pagitan na iyon, nangyari ba ito sa loob ng 15 minuto o 20 minuto? Nasaan ang mga susi? Ang mga susi ba ay nakalagay sa lugar na madali mong makuha? Mga pitaka? May mga pitaka ba? At bumabalik yan sa estilo ng pananamit. Natutulog ba sila sa kama nang pumasok ang taong ito sa bukid at bahay nila? Hindi pa natin alam yan ngayon base sa impormasyong meron sila pero sasabihin ko sa'yo, may magandang time frame ang mga investigador dahil sigurado ako dyan. Pinag-usapan nila ito sa mga miyembro ng pamilya, kinausap nila ang mga kaibigan tungkol sa natural nilang pang-araw-araw na gawain, kung paano nila hinaharap ang mga bagay sa araw-araw. Ito yung mga bagay na tiningnan na nila, kaya ayon, alam na nila agad ang impormasyong ito pero di pa rin natin alam kung bakit at kung sino ang bumaril sa kanila. At ang mga autoridad ay talagang itinatago ang mga detalye sa maraming paraan. Bukod sa pagtanggap ng siyam na isang calls mula sa Columbus, nakatulong ito sa amin makita kung paano naging ang tugon. 1 linggo na mula noong Disyembre 30, ngayon ay Enero 5 na. Ano ang sinasabi ng timeline na yan sa'yo? Ibig kong sabihin, may dahilan ba para mag-alala kung walang mangyayaring pag-aresto sa susunod na mga araw na baka ang mga autoridad ay talagang nahihirapan? Parang naghahanap na lang ng kahit anong ebidensya at inaalam ang nangyayari. Hindi ko iniisip na naghahanap na lang sila ng kahit ano. Sa tingin ko, ang ginagawa nila ay hindi lang nila sasabihin sa iyo ang lahat. Sinabi nila na mukhang isang hiwalay na insidente lang ito. Yun ang basehan nila sa kung anong meron tayo at yun ang tinitingnan mo. Kaya wala na silang ibang tinitingnan maliban doon. Ang problema, gusto ng lahat ng mabilis na resolution at aresto pero kailangan ng oras para makabuo ng probable cause. Hinahanap mo pa rin ang katawan, ibig kong sabihin, iyon ang ginagawa mo, hinahanap mo pa rin ang taong interesado kayo, ang suspect. Ang ebidensya na meron kayo sa lugar ng insidente ang tutulong sa inyo para makarating doon. Sabi nila, pati ang autopsy, aabutin daw ng 8 hanggang 10 linggo. Malamang tinitingnan nila ang toxicology at lahat ng iyon. Yan ang mga nakikita natin, pero ngayon dapat din nating tingnan ang iba pa, kaya ito ang ginagawa ng mga investigador. Kaya lahat ng tanong at ideya mo ay mahalaga. Sa mga pagpupulong, hindi lang isang investigador, kundi sama-sama kami ng supervisor bilang mga investigador. Pinag-uusapan lang namin ang mga bagay na ito at tinitingnan kung ano ang meron tayo, ano ang mga available sa atin. Para may pagpatuloy ang investigasyon at mas madaling mahanap ang sangkot na tao o bawat sentensya. Magandang punto. Sa tingin ko, kung gawin nating mas mababa sa 3 oras ang time frame, makikita ang kaunting progreso habang sumusulong. Nakakatakot lang talaga ang kasong ito. Sa kabuuan, 2 tao ito na minahal ng marami at nauwi sa pagkamatay nila. Makikita natin ang susunod na mangyayari. Siyempre, maiisip mo rin ang 2 nilang batang anak. Retiradong New York Police Department Detective David Sarni, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Maraming salamat at mag-ingat ka palagi. Yan na po ang pagtatapos ng On The Case na inihahatid ng Law and Crime. Mag-subscribe po kayo sa amin sa YouTube at Spotify. Ako po si Chris Stewart. Magkita-kita tayo sa susunod.